Isang maalinsangang gabi sa San Pablo, Laguna. Ang lupang tinubuan ng mga damo ay basa pa mula sa ambon ng hapon. Si Mang Ramon, ang may-ari ng bagong biling bahay sa isang makipot na eskinita sa barangay San Isidro, ay nakatayo sa likod bahay hawak ang kanyang lumang asarol. Gusto lang sana niyang magtanim ng gulay para may mapagkaabalahan sa kanyang katandaan. Ngunit sa ikatlong buwelo ng kanyang paghukay, tumama ang talim ng asarol sa isang bagay na hindi tunog bato, isang tuyong lagutok. Napahinto sa paghinga si Mang Ramon. Yumuko siya at inalis ang buhaghag na lupa gamit ang nanginginig na mga daliri. Una niyang nakita ang kapusian na parang graba, sumunod ang makinis na kurba. At pagkatapos, ang dalawang itim na butas ng mata na nakanganga. Hindi ito ugat ng puno ng bayabas. Ito ay bungo. Isang bungo ng tao na nakatitig ng walang laman mula sa ilalim ng lupa. Isang maanghit at mamasa-masang amoy ang sumingaw pataas, tila isang nabubulok na sikreto na naghintay ng 3 taon para makahinga. Mula sa kusina, narinig ang pagbagsak ng kutsara sa sahig. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Napaupo si Mang Ramon sa putikan at pinakawalan ang isang mahabang sigaw na bumasag sa katahimikan ng baryo. At mula sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na ang maliit na bakuran na ito ay hindi matabang lupa para sa pananim, kundi isang libingan na itinago sa paningin. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo kaming maglaan ng sandaling panahon para sa isang panalangin at pag-aalay ng respeto. Naway sa ating pagninilay ay maging mas payapa ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating mga buhay. Nang umagang iyon, ang kalangitan ng San Pablo ay nababalot pa ng manipis na hamog. Ang hangin ay maalinsangan, amoy basang lupa na humahalo sa bango ng mga dahon ng bayabas na kakalaglag lang sa likod ng bagong bahay. Nakatayo si Mang Ramon, asarol sa kamay. Ang 62 taong gulang na lalaki ay kailipat lang noong 1 buwan sa simpleng bahay na binili niya mula sa isang pamilyang lumipat daw sa Cavite. Ang maliit na bahay ay may malawak na likod bahay, masyadong malawak para hayaan lang natubuan ng damo. Pwede na itong tamnan ng kangkong, bulong niya habang itinataas ang manggas ng damit. Tinitigan niya ang gundok ng lupa malapit sa matandang puno ng bayabas. Tuyo ang mga sanga nito at madalang ang dahon. Ang lupa sa ilalim nito ay medyo buhaghag, ang pinakamagandang lugar para magsimula. Ibinaba niya ang asarol, humila ng malakas. 1, 2. Sa ikatlong buwelo, may tumunog. Isang tuyong lagutok, hindi tunog ng bato. Ang talim ng asarol ay tumama sa isang matigas na bagay. Parang bakal na tumama sa buto. Napahinto si Mang Ramon, kumunot ang noo. Ano to? Yumuko siya at inalis ang lupa gamit ang kanyang matatandang daliri. Ilang saglit pa, lumitaw ang dulo ng isang puting bagay mula sa lupa. Sa una ay maliit lang na parang baon ng niyog, hanggang sa lumaki ito. Nang linisin niya ang ibabaw, naging malinaw ang hugis, makinis na kurba, 2 itim na rongga, at isang malaking bitak sa kaliwang bahagi. Parang tumigil ang daloy ng dugo ni Mang Ramon. Nanigas siya, bungo iyon. Bungo ng tao. Diyos ko po, bulong niya ng mahina, nanginginig ng husto ang katawan. Umatras siya ng ilang hakbang. Natapilok siya at napaupo sa putikan. Binitawan niya ang asarol. Hindi maalis ang tingin niya sa puting bagay na kalahating nakabaon. Ilang segundong katahimikan ang bumigat. Tanging huni ng insekto mula sa damuhan ang naririnig. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw ng buong lakas. Tulong! May bangkay! May buto ng tao sa bakuran. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan ng barangay San Isidro. Sa loob ng ilang minuto, nagdatingan ang mga kapitbahay. Mga nanay na nakaduster, mga lalaking nakasando at sinelas. Lahat ay nagkumpulan sa likod bahay ni Mang Ramon. Nakatingin sila sa butas sa ilalim ng puno ng bayabas. Namumutla ang mga mukha sa takot. Sus Mariosep, bungo ba yan? Tanong ng isang ginang sa nanginginig na boses. Huwag niyong gagalawin, sigaw ng isa. Itawag niyo sa pulis. May tumakbo agad sa sari-sari store sa kanto para tumawag sa istasyon ng pulis ng San Pablo. Wala pang kalahating oras, dumating ang mobile patrol. 2 pulis ang bumaba at naglagay agad ng yellow line, pinaalis ang mga usiserong dumarami. Hindi nagtagal, isang malaking sasakyan ang huminto. Bumaba mula rito ang ilang lalaking naka-dark jacket,
ang SOCO team mula sa Regional Police Office na pinamumunuan ni Police Colonel Ricardo Dalisay. Lahat lumayo, utos ni Col. Ricardo ng mahinahon ngunit matigas. Bubuksan namin ang lupang ito ng dahan-dahan. Nanginginig pa rin si Mang Ramon habang nakaupo sa monoblock na dinala ng kapitbahay. Isang batang pulis ang kumakausap sa kanya habang nagsusulat ng report. Gusto ko lang magtanim ng kangkong, sir. Wala akong alam sa kahit ano, paulit-ulit niyang sabi sa ilalim ng matandang puno ng bayabas. Nagsimulang maghukay ng maingat ang SOCO team. Ang manipis na patong ng lupa ay inalis gamit ang maliliit na pala at brush. Nagsimulang umalingasaw ang maanghit na amoy. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang mga buto sa tadyang, braso at binti. Buo pa ang kalansay. Ang posisyon ay nakabaluktot. Sir, ulat ng isang forensic technician, nakaposisyong parang sanggol sa sinapupunan. Yumuko si Col. Ricardo para mag-inspeksyon. Tinuro niya ang bahagi ng ulo. Tingnan niyo ang bitak na ito, sabi niya. Kitang-kita ang malaking bitak sa kaliwang bahagi ng bungo. Ang buto ay nakabaon paloob. Malakas na palo mula sa matigas na bagay. Hindi ito aksidente, ito ay pagpatay. Ang mga residente sa labas ng police line ay nandidilat sa kilabot. May mga nagbubulungan, may mga nagdadasal ng mahina. Diyos ko, sinong may gawa niyan? Tumayo si Ricardo. Tegang ang mukha. Kailan huling natirhan ang bahay na ito? Tanong niya sa opisyal ng barangay. Mga 3 taon na ang nakararaan, sir, sagot nito. Dati itong pag-aari ng pamilya ni Mang Simon. Nakatira siya dito kasama ang anak niyang si Arnel at manugang na si Dahlia. Pero 3 taon na ang nakalilipas, ibinenta nila ang bahay. Sabi nila lilipat daw sa Cavite. 3 taon, ulit ni Ricardo. Nanliit ang kanyang mga mata. At base sa kondisyon ng mga buto, ang bangkay na ito ay ibinaon din mga 3 taon na ang nakararaan. Matagal niyang tinitigan ang pansamantalang hukay. Umihip ang hangin ng hapon at ginalaw ang mga dahon ng bayabas. Sa tingin ko, katatagpuan lang natin ang madilim na sikreto ng pamilyang iyon. Gumapang ang dilim ng gabi. Binuksan ang mga portable light sa paligid ng hukay. Bawat galaw ay kinukunan ng litrato ng documentation team. Ang amoy ng lupa na humalo sa amoy ng luma at nabubulok na buto ay kumala. Binuksan ni Ricardo ang kanyang maliit na notebook. Identification muna. Kung pamilya nga ito ni Mang Simon, kailangan nating malaman kung sino ang nawawala sa kanila. Isinulat ng pulis ang pangalan ni Mang Simon. Nasa 60 anyos. Si Arnel, anak na lalaki, 35 anyos. Si Dahlia, asawa ni Arnel, 30 anyos. Tumingin si Ricardo kay Mang Ramon na namumutla pa rin sa upuan. Kanino niyo po nabili ang bahay na ito? Sa taong nagngangalang Mang Simon po. Kung hindi ako nagkakamali, sagot niya ng mahina. Dumating siya kasama ang isang batang babae. Akala ko anak niya. Tinitigan siya ng matalim ni Ricardo. Batang babae. Opo. Mabait sila. Pero medyo kakaiba. Yung babae, bihirang magsalita, at ang tawag ng matanda sa kanya ay Ining Dahlia. Mabilis na nagsulat si Ricardo. Tumingin siya muli sa hukay. Kung ganoon, bulong niya. Maaaring ang nakalibing dito ay hindi ibang tao. Baka miyembro mismo ng pamilya nila. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan para sa orasyon. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa bungo na kaahon lang mula sa lupa. Lahat ng mata ay nakapako sa puting bagay na iyon sa katahimikan. Matagal itong tinitigan ni Ricardo bago nagsalita ng mahina pero may diin. Simula ngayong gabi, bubuksan natin ang investigasyon sa pagpatay sa pamilya ni Mang Simon. At sigurado ako, ang sikreto sa ilalim ng puno ng bayabas na ito ay simula pa lang ng isang bagay na mas madilim. Nang gabing iyon, hindi karaniwan ang kilos sa istasyon ng pulis sa San Pablo. Ang ilaw sa investigation room ay bukas hanggang lagpas hating gabi. Sa pangunahing mesa, tinititigan ni Col. Ricardo ang report na kadarating lang mula sa forensics team. Ang mga litrato ng paghukay ay nasa screen, bungo na may malaking bitak, mga tadyang na nakabaluktot, at pira-pirasong tela ng damit na kulay tsokolete. Walang walang personal na gamit, sabi ni Ricardo ng mahina.
Pero base sa edad ng buto at damit, lalaking nasa hustong gulang. Tumango si AC isa Arman, isang batang investigador. Malaki ang posibilidad na si Arnel ito, anak ni Mang Simon. Tinaas ni Ricardo ang kilay. Bakit ka sigurado? Binuksan ni Arman ang kanyang notebook. Nagtanong na ako sa mga kapitbahay. Sabi nila, 3 taon na ang nakaraan, biglang nawala si Arnel. Sabi ng pamilya niya, pumunta raw sa Maynila para magtrabaho, pero simula noon wala nang nagpadala ng balita. Walang tawag, walang sulat. Tumitig sa kawalan si Ricardo bago tumayo. Sige, bukas hanapin natin ang kapatid niya, si Benji. Kung si Arnel nga ang biktima, magtutugma ang ihi niya kay Benji. Kinaumagahan, pumunta ang team sa kabilang bayan. Ang bahay ni Benji ay nasa gilid ng palayan. Nagulat siya nang makita sila. Ang 40 anyos na lalaki ay sinalubong sila ng may pagtataka. Pulis? Anong meron? Nagpakilala si Cole. Ricardo ng mahinahon. Iniimbestigahan namin ang natagpuang kalansay ng tao sa barangay San Isidro. May malaking posibilidad na ang biktima ay ang kapatid mong si Arnel. Natahimik ng matagal si Benji. Nanlaki ang mga mata. Si Arnel, garalgal ang boses niya. Pero, pumunta siya sa Maynila para magtrabaho. Kasama niya si tatay at ang asawa niya. Lumipat silang lahat. Tinitigan siya ni Ricardo ng makahulugan. Tama. Pero may natagpuan kami sa luma nilang bahay. Isang bangkay na posibleng ibinaon noong panahong lumipat sila. Lumunok si Benji, nanginig ang katawan. Huwag naman sana. Diyos ko. Agad na ipinaliwanag ng forensics officer ang proseso ng AD sampling. Nagbigay si Benji ng sample ng laway ng walang kibo. Blanko ang mukha niya pero basa ang mga mata. Kung si Arnel nga iyon, sabi niya ng mahina. Parang awan niyo na, sir, alamin niyo kung sinong walang hiya ang gumawa nito. Tinapik ni Ricardo ang balikat niya. Hahanapin namin hanggang sa matagpuan. 2 linggo ang lumipas. Halos araw-araw ang ulan sa Laguna at mabigat ang paligid sa istasyon ng pulis. Lahat ay naghihintay sa isang bagay, ang resulta ng AD test. Nang dumating ang dokumento mula sa crime lab sa Camp Crame, lahat ng mata ay nakatuon kay Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Binasa sa boses na patag pero malinaw. Ang resulta ng genetic identification ay nagpapakita ng direktang ugnayan ng dugo sa pagitan ng mga buto at ng sample mula kay Benji. Konklusyon, ang biktima ay si Arnel. Tumahimik ang kwarto ng ilang segundo bago nagsalita si Arman. Ibig sabihin, pinatay ang biktima sa sarili niyang bahay. Isinara ni Ricardo ang folder. Nakatingin siya sa bintanang basa ng ulan. Ngayon ang tanong, sino ang salarin noong gabing iyon? Bumalik sila sa lokasyon ng bahay. Wala na ang police line pero ang lupa sa ilalim ng puno ng bayabas ay mas maitim tingnan. Basa dahil sa ulan. Tumayo doon si Ricardo. Pinagmamasdan ang bakuran na ngayon ay tahimik. Nag-report si Arman. Na-check na namin ang deed of sale ng bahay. Ang pangalan ng nagbenta ay sina Simon at Dahlia. Tumanggap sila ng bayad na cash tapos umalis ng walang bakas. Walang record ng biyahe sa barko o eroplano. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ibig sabihin sinadya nilang magtago. Tinitigan niya ang lupang patag na. At ngayon ang biktima ay asawa ni Dahlia at tunay na anak ni Mang Simon. Tahimik sa paligid. Tumingin si Ricardo kay Arman. Mababa pero malamig ang boses niya. Sa tingin mo posible bang silang dalawa ang pumatay kay Arnel? Natahimik si Arman. Masyado namang baliw yun, sir. Baliw, matalim na tingin ni Ricardo. Ang mga pinakakarumal-dumal na krimen ay madalas ginagawa ng mga taong mukhang pinakanormal. Naglakad siya sa paligid ng hardin, sinuri ang bawat sulok. Tapos napako ang tingin niya sa dingding ng kusina na nakaharap sa hardin. Tingnan mo to. Ang lumang pintura sa pader ay may malabong mansa na parang maliliit na talsik na kulay kalawang. Pinunasan ito ni Ricardo ng wet tissue. Nagbago ang kulay nito, naging mapulang kupas. Dugo. Bulong niya. Tira ng paglilinis na hindi pulido. Tumango si Arman.
Kung ganoon, posibleng pinatay ang biktima sa loob ng bahay, tapos hinila papunta sa hardin at nilibing sa ilalim ng puno ng bayabas. Huminga ng malalim si Ricardo. Hawak na natin ang unang piraso ng puzzle na to, ngayon, kailangan na lang nating hanapin kung saan nagpunta ang dalawang iyon. Nagsimula ang paghahanap. Binuksan ang mga record ng Facey at Denbith. Ang pangalang Simon at Dahlia ay ipinasok sa sistema. Walang resulta. Naglaho sila na parang nilamon ng lupa. Ngunit makalipas ang 2 araw, isang driver ng bus na bumibiyaheng probinsya ang pumunta sa istasyon dala ang isang maliit pero mahalagang balita. Ang lalaking nagngangalang Mang Samuel ay tumingin sa litratong ipinakita ni Arman at nagsabi, "Nakita ko na sila, sir. Mga 3 taon na ang nakararaan." Isang matandang lalaki at batang babae, sumakay sa terminal sa San Pablo pero bumaba sa Lucena City. Hindi sa Maynila gaya ng sabi nila. "Lucena," ulit ni Ricardo. Umiling si Mang Samuel. "Hindi. Bumaba sila doon ng gabi, sabi nila lilipat daw ng trabaho sa pabrikang pakanluran." Nag-isip ng malalim si Ricardo. Marahil sinadya nilang iligaw ang lahat sa kwentong pupunta silang Maynila. Mula Lucena, pwede silang pumunta kahit saan, Batangas, Cavite, o baka sa Visayas. Tinitigan niya ang malaking mapa ng Pilipinas sa dingding. Mayroon silang 3 taon para magtago. Magpalit ng pangalan, magpalit ng itsura. Pero hindi nila mababago ang kasaysayan. Sa isang lugar, magkasama pa rin silang namumuhay bilang mag-asawa. Lumunok si Arman. Kung totoo yan, ibig sabihin ang relasyon nila. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Ang boses niya ay halos pabulong. Hindi lang ito basta pagpatay. Maaaring ito ay bawal na relasyon sa pagitan ng biyenan at manugang. Ang mga salitang iyon ay bumitin sa hangin gaya ng makapal na usok. Tinitigan ni Arman ang mapa. Iniisip ang 2 taong nagtatago sa isang mainit na lungsod. Baka nagtatrabaho sa pabrika, natutulog sa barracks, tinatawag ang isa't isa sa mga pekeng pangalan. Tinitigan ni Ricardo ang litrato ng bungo ni Arnel sa mesa niya. Siguradong may natuklasan si Arnel noong gabing iyon, dahan-dahan niyang sabi. Baka umuwi siya ng maaga at nahuli ang 2. Galit, kahihiyan at pagnanasa na naghalo-halo. Isang palo lang, sapat na para tapusin ang lahat. Tumingin siya sa orasan, halos hating gabi na. Simula bukas, magpadala ng alerto sa lahat ng istasyon ng pulis sa Calabarzon. Hanapin ang isang matandang lalaki at batang babae na nagsasama. Nagsasalita ng Tagalog, palipat-lipat ng trabaho sa nakalipas na 3 taon. Tumingin si Arman sa kanyang hepe at tumango, "Opo, sir, hahanapin natin sila." Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana. Umuulan pa rin, binabasa ang bakuran at ginagawang anino ng puno ng bayabas sa isip niya ay magmukhang mahahabang kamay na lumalabas mula sa lupa. Tila gustong hilahin ang isang tao pabalik sa hukay. "Arnel," bulong niya. "Maaaring 3 taon ka ng patay, pero ang sikreto mo ay magsasalita ngayong gabi." 2 linggo matapos ikalat ang manhunt report sa buong Luzon, may maliit na balita mula sa Batangas. Isang opisyal ng barangay ang nag-report na sa gilid ng bayan ay may bagong lipat na mag-asawa. Matandang lalaki at batang babae, umuupa sa simpleng bahay nang walang pinapakitang Nagpakilala silang mag-ama. Pero madalas silang marinig ng mga kapitbahay na nag-aaway. At minsan, may mga tunog na mas kakaiba tuwing gabi. Agad nagpadala ng team si Cole. Ricardo. Pagdating sa lugar, wala na ang tinutukoy na bahay. Sabi ng may-ari, umalis ang mag-asawa 2 buwan na ang nakararaan, iniwan ang upa na hindi bayad. Sabi nila lilipat daw sa industrial area sa Cavite. Sabi ng may-ari, sa kusina, nakahanap ang mga pulis ng mga balat ng sleeping pills at isang piraso ng punit na litrato, pinapakita ang kamay ng lalaki na nakahawak sa balikat ng batang babae. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang litrato. Hindi niya mabitawan ang babaeng to, bulong niya. Tumatakbo sila pero nakatali sa isa't isa gaya ng lason. Ang sumunod na lead ay galing sa team na nag-check ng listahan ng mga trabahador sa pabrika sa Cavite. Ang pangalang Tonyo at Sarah ay lumabas sa listahan ng mga contractual workers sa isang pabrika ng pagkain sa Rosario. Tugma ang edad at pisikal na anyo. Agad na lumarga ang team.
Pero pagdating nila, nakaalis na ang dalawa, isang buwan na ang nakalipas. Walang forwarding address. Napaupo si Ricardo sa sasakyan, nakatingin sa labas. Patuloy silang gumagalaw, mahina niyang sabi. Sa tuwing nakakaramdam sila ng panganib, naglalaho sila ulit. Tanong ni Arman na katabi niya, Sir, sa tingin niyo? Yung babae, si Dahlia. Pinilit lang ba sumama? Umiling ng marahan si Ricardo. Sa simula siguro, pero ngayon kailangan na nila ang isa't isa. Hindi na sila basta kriminal at biktima. Sila ay dalawang anino na nagkakapit-bisig para hindi malunod. Binuksan niya ang folder na laman ang litrato ng bungo ni Arnel, ang mansa ng dugo sa pader, at ang forensics report. Pinalo ni Simon ang anak niya hanggang mamatay. Tapos namuhay kasama ang manugang niya sa ibabaw ng libingan na yun sa loob ng 3 taon. Akala nila ang kasalanan ay maibabaon kasama ng katawan ni Arnel. Pero ayaw manahimik ng lupa. Nang bumaba ang gabi, nakatanggap ng tawag si Ricardo mula sa headquarters. Kalmado pero seryoso ang boses sa kabilang linya. May report kaming natanggap mula sa pulisya ng Tres Martires. May bagong pasok na mag-asawang trabahador sa pabrika ng mani. Lalaking nasa 60, babaeng nasa 30. Tagalog ang salita. Ang sabi taga Bulacan daw. Agad na tumayo si Ricardo. Ipadala niyo ang litrato nila. Ilang minuto pa, pumasok ang email. Ang litrato mula sa Kizzy ay nagpapakita ng malabong mukha ng 2 tao sa gate ng pabrika. Payat ang lalaki. Singkit ang mga mata at maitim ang balat. Ang babae sa tabi niya ay nakayuko, may suot na manipis na alampay. Tinitigan ni Ricardo ang screen. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Sila iyan. Hindi na naghintay ng umaga, inutusan niya ang isang maliit na team na umalis agad ng gabing iyon. Humagibis ang sasakyan ng pulis sa hamog ng Cavite papuntang Tres Martires. Sa buong biyahe, hindi gaanong nagsalita si Ricardo. Tanging tunog ng ulan at ilaw ng kalsada ang tumatama sa kanyang tegang na mukha. Pagdating sa pabrika bago magmadaling araw, kinumpirma ng gwardya na ang dalawa ay nakatira sa barracks ng mga pahinante sa likod ng bodega. Madalang silang lumabas, sir. Masungit yung lalaki, laging galit. Yung babae tahimik lang. Parang takot. Sumenya si Ricardo kay Arman. Gawin natin ng tahimik. Huwag bigyan ng pagkakataong makatakas. 4 na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa barracks na gawa sa kahoy sa dulo ng bakuran. May maliit na ilaw na nakabukas sa loob. Mula sa bintana, naaninag ang anino ng lalaking nakaupo, nagkukumpuni ng gamit. Samantalang ang babae ay nakahiga sa banig. Itinaas ni Ricardo ang kamay para magbigay ng signal. 3, 2, 1, sabay-sabay na winasak ang pinto. Pulis! Huwag kayong kikilos! Napalundag ang matanda. Nanlaki ang mga mata. Aabutin sana niya ang kutsilyo sa mesa, pero hindi pa siya nakakaamba. 2 pulis na ang dumagan sa kanya sa sahig. Tumili ang babae sa banig at tinakpan ang mukha. Tinutukan ni Ricardo ng flashlight ang mukha ng lalaki. Ang mga guhit sa mukha, ang peklat sa pilipisan, lahat ay tugma sa lumang litrato na nakuha sa bahay ni Arnel. Bumuga siya ng mabigat na hininga. Mang Simon, sa wakas tumigil ka na rin sa pagtakbo. Naggalit ang bagang ng lalaki. Nanigas ang mukha. Nagkakamali kayo ng tao, sabi niya. Tonyo ang pangalan ko. Tinitigan siya ni Ricardo ng walang emosyon. Kung ganoon, bukas titingnan natin kung sino ang tugma sa STE ng dugo sa pader ng bahay sa San Isidro. Nagsimulang umiyak ang babae sa sulok. Sir, hindi ko na kaya, basag ang boses niya. Gusto ko nang umuwi. Tinitigan siya ni Ricardo ng matalim. At ikaw, Dahlia, sa tingin mo makakauwi ka pa pagkatapos ng lahat ng to? Pumasok ang hangin ng gabi mula sa nakabukas na pinto, dala ang amoy ng bakal at alikabok ng pabrika. Sa nakabibinging katahimikan, ang 2 makasalanang anino ay tumigil na, hindi dahil sa pagod, kundi dahil wala nang mapagtataguan. Malamig at tahimik ang madaling araw sa istasyon ng pulis sa Tres Martires. Ang 2 suspect na kakahuli lang ay nakaupo sa magkahiwalay na interrogation room. Si Mang Simon. Ang matandang lalaking may ubaning buhok ay nakayuko ng tahimik.
Nakaposas ang kamay sa harap. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Dahlia ng tuwid. Maputla, mugto ang mata sa kakaiyak magdamag. Dahan-dahang pumasok si Cole. Ricardo. Hindi siya agad nagsalita, umupo lang sa tapat ni Simon at tinitigan ito ng matagal. 3 taon kang tumakbo, sabi niya. Tama na. Wala nang lugar para magtago, Mang Simon. Umiling ng mabilis ang matanda. Tonyo ang pangalan ko. Mali kayo ng hinuli. Garalgal ang boses niya. Pero hindi na tinag si Ricardo. Inilapag niya ang makapal na folder sa mesa, binuksan ang isang pahina, pinakita ang litrato ng bahay sa San Isidro at ang litrato ng bungo ni Arnel. Sasabihin mo pa ring hindi mo kilala? Tinitigan ni Simon ang litrato. Matigas ang mukha, pero nanginginig ang mga daliri. Iniusog ni Ricardo ang susunod na litrato. Litrato ni Dahlia sa barracks, litrato ng dugo sa pader ng kusina, at ang result. Hindi kayang magsinungaling ng ebidensyang to. Hindi ikaw si Tonyo. Ikaw ang ama ni Arnel. Ang biktimang natagpuan sa ilalim ng puno ng bayabas. Tahimik ang paligid, tanging ugong ng electric fan ang naririnig. Lumapit si Ricardo. Alam mo kung anong ikinagagalit ko? Hindi dahil pumatay ka, kundi dahil namuhay ka sa ibabaw ng libingan ng sarili mong anak. Na parang walang nangyari. Mas yumuko si Simon. Namumutla na. Ako. Hindi ko sinasadya. Bulong niya. Matalim ang tingin ni Ricardo. So umaamin ka na? Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Simon. Umuwi siya noong gabing iyon. Nakita niya kami ni Dahlia. Nabarahan ang lalamunan niya. Nagalit siya. Pinalo niya ako. Gusto ko lang siyang pigilan pero nagkamali ako. Napalakas ako. Nanginginig ang kamay niya sa mesa. Pagkatapos nun, bumagsak siya. Dumugo ang ulo niya. Nagpanik ako. Tumili si Dahlia. Natakot kami. Hindi nagsalita si Ricardo, nakatitig lang. Tapos nilibing mo ang sarili mong anak sa likod bahay. Tinakpan ni Simon ang mukha gamit ang 2 kamay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagsisisi ako. Nagsisisi. Tumayo si Ricardo. Tumaas ang boses. Ang tawag mo dyan pagsisisi. Nagsama kayo ng manugang mo ng 3 taon. Gumamit ng peking pangalan. Niloko ang lahat. Hindi yan pagsisisi, Simon. Kasalanan yan na inalagaan mo. Tahimik si Simon. Nanginginig ang balikat. Tinitigan siya ni Ricardo bago inutusan ang pulis, iipat niyo ako sa kwarto ni Dahlia. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Dahlia na yakap ang sarili. Pula ang mga mata, gulo ang buhok. Nang pumasok si Ricardo, nagmamadali siyang yumuko. Wala akong alam, sir. Pinilit lang ako ni Mang Simon. Umupo si Ricardo sa harap niya. Dahlia, ilang beses ko nang narinig ang kwentong iyan sa mga babaeng tulad mo. Pero iba ngayon. May ebidensya kaming tumulong kang ilibing si Arnel. Tumulo ang luha ni Dahlia. Natakot ako, sir. Nagbanta siya na papatayin niya ako. Naglabas si Ricardo ng litrato, nilapag sa mesa. Litrato ni Dahlia at Simon sa pabrika sa Cavite, magkahawak kamay sa harap ng barracks. Anong klaseng banta ang magtutulak sa'yo na makisama sa pumatay sa asawa mo ng 3 taon? Matulog sa iisang kama? Tinitigan ni Dahlia ang litrato. Bumagsak ang mukha niya, tumulo ang luha ng walang tunog. Hindi ako makaalis. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Sabi niya kapag nagsumbong ako sa pulis, sasabihin niyang kasabwat ako. Aakala ko mas mabuting tumahimik na lang. Tinitigan siya ni Ricardo ng malamig. Kaya pinili mong maging kerida niya? Napahagulhol si Dahlia. Galit ako sa kanya. Pero galit din ako sa sarili ko. Noong gabing yon, ako ang nagsimula ng lahat. Malungkot ako. Laging wala si Arnel dahil sa trabaho. Mabait si Mang Simon. Maalalahanin. Ang tanga ko. Natrap ako. Humagulgol siya. Noong dumating si Arnel, nakita niya kami. Sumigaw siya. Nanakit. Natakot ako.
tapos nangyari ang lahat ng mabilis. Tinitigan siya ni Ricardo. At nanahimik ka ng 3 taon. Hindi sumagot si Dahlia. Humikbi lang siya. Tinakpan ang mukha. Dahan-dahang tumayo si Ricardo, pinatay ang recorder. Pumatay kayong dalawa ng higit sa isang buhay, malamig niyang sabi. Pinatay mo ang asawa mo at pinatay niya ang anak niya. Pero huwag kayong mag-alala, ang hustisya ay hindi natutulog gaya niyo. Lumabas siya at isinara ang pinto. Sa likod ng one-way mirror, tinitigan ni Ricardo ang 2 kwarto. 2 tao, 2 pag-amin, isang malaking kasalanan. At nang umagang iyon, alam niya. Ang imbestigasyong ito ay nagbunyag ng buong kadiliman na itinago sa loob ng 3 taon. 3 araw matapos ang pag-amin, ibinalik ang 2 suspect sa Laguna. Mabagal ang takbo ng police van sa ilalim ng makulimlim na langit. Nakaupo si Dahlia nang nakayuko sa sulok. Nakaposas ang kamay. Blanko ang mata. Sa tabi niya, tahimik si Mang Simon na parang bato. Payat ang mukha, magulo ang buhok. Tanging ang bakal na kadena sa pulso nila ang kumakalansing tuwing nalulubak ang sasakyan. Nakaupo si Cole. Ricardo sa harap, nakatingin sa rearview mirror. Ngayon gagawin natin ang reconstruction, matigas niyang sabi. Kailangan nilang ipakita paano nangyari ang lahat. Mahabang biyahe bago nakarating sa San Pablo. Pagdating sa barangay San Isidro, nagsimulang umambon. Ang maliit na bahay sa dulo ng eskinita ay napapalibutan na ng police line. Nagkukumpulan ang mga residente sa labas, nagbubulungan nang makita ang 2 figurang ibinababa sa sasakyan. Sila yung pumatay sa sariling anak, nanginginig na sabi ng isa. Inakay si Simon. Pasuray-suray ang lakad. Nakasunod si Dahlia, inaalalayan ng 2 babaeng pulis. Mabigat ang hangin sa bakuran. Amoy basang lupa na humalo sa amoy ng kalawang. Ang bundok na dating pinaglibingan kay Arnel ay patag na lupa na lang ngayon. Tumayo si Ricardo sa gitna. Sige, malamig niyang sabi. Umpisahan natin. Ipakita niyo mula sa simula noong gabing iyon. Matagal na tumitig si Simon sa lupa. Blanko ang mata. Noong gabing yon. Nasa sala kami ni Dahlia, garalgal ang boses niya. Tinuro niya ang pinto. Nagdala ang mga pulis ng replika ng lumang kama. Inilagay sa dating pwesto. Akala namin nasa trabaho pa si Arnel, pero umuwi siya ng maaga. Nanginginig ang hakbang ni Simon. Tinitigan niya ang pinto. Tila bumabalik sa nakaraan, pumasok siya ng walang tunog. Tapos sumigaw siya. Huminto si Simon. Mabigat ang hininga. Nagalit siya. Pinalo niya ako ng tubo. Tinuro niya ang maliit na peklat sa pilipisan. Natumba ako. Tumango si Ricardo. Sumenyas na ituloy. Tapos hinabol niya. Si Dahlia hanggang sa kusina. Bumangon ako. Sumunod dito sa labas. Mabagal na naglakad si Simon papunta sa likod bahay. Nagbuno kami sa ilalim ng puno ng bayabas. Tinulak niya ako sa lupa. Yumuko ang matanda. Nagsisimulang magtubig ang mata. Nakita ko ang asarol sa may ugat. Kinuha ko. 1 beses lang. Nanginginig ang kamay niya. Bumagsak siya. Dumugo ang ulo. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Lahat ng mata ay nasa maputik na lupa sa ilalim ng puno. Tinakpan ni Dahlia ang mukha gamit ang mga kamay. Nanginginig ang katawan. Tinitigan silang dalawa ni Ricardo. Pagkatapos noon, sumagot si Dahlia sa boses na halos hindi marinig. Sabi niya, kailangan daw naming itago. Gabing yun din, naghukay kami. Ako ang may hawak ng flashlight, siya ang naghukay tapos hinila ang katawan ni Arnel. Tuloy-tuloy ang tulo ng luha niya. Natapos kaming maglibing mag-uumaga na. At kinabukasan, namuhay kayo ng normal, tanong ni Ricardo. Tumango ng mahina si Dahlia. Nagkunwari kaming pumuntang Maynila si Arnel. Naniwala ang lahat. Lumapit si Ricardo. Mababa pero matalim ang boses. Kumain, natulog, at tumawa kayo sa ibabaw ng libingan ni Arnel ang 3 taon. Hindi ba kayo binangungot? Tumingin si Simon sa lupa. Gabi-gabi naririnig ko ang boses niya.
Minsan gumagalaw ng kusa ang puno ng bayabas, pero iniisip ko hangin lang yun. Matagal na tumitig si Ricardo nang walang sinasabi. Lumakas ang ulan, binabasa ang damit ng mga pulis. Pero walang umalis. Alam nilang lahat na ang sandaling ito ay hindi lang basta legal na proseso. Ito ay pagtatagpo ng patong-patong na kasalanan at ng hustisyang sa wakas ay dumating. Nang matapos ang reconstruction, inutos ni Ricardo na ibalik ang dalawang suspect sa sasakyan. Ang mga residenteng naghihintay sa labas ay nanlilisik ang mga mata sa galit. Isang ginang ang bumulong, sana iluwa ng lupa ang katawan nila. Bago sumakay, huminto sandali si Simon at tumingin sa puno ng bayabas. Gumagalaw ang mga dahon sa hangin. Nanigas ang mukha niya at narinig ang maliit na bulong. Halos hindi mahuli ng pandinig. Patawad. Anak. Nakatayo si Ricardo sa beranda, pinagmamasdan ang eksena ng maihalong lamig at ginhawa. Minsan hulin akong dumating ang hustisya, mahina niyang sabi, pero dumarating pa rin ito sa sarili niyang paraan. 3 buwan matapos ang reconstruction sa ilalim ng puno ng bayabas, puno ang sala ng Regional Trial Court. Umaga pa lang, nakatayo na ang mga tao sa labas ng bakod, gustong makita ang 2 taong yumanig sa buong probinsya. Sa loob ng korte, tahimik at tensyonado. Nang ipasok ang 2 akusado, biglang tumahimik. Si Mang Simon ay mukhang mas matanda na ngayon kaysa sa edad niya. Pasuray-suray na naglalakad suot ang damit ng bilanggo. Sa likod niya si Dahlia. Payat ang mukha, sayo ang mata, nakayuko at hindi makatingin kahit kanino. Binuksan ni Judge Soledad Reyes ang paglilitis sa matatag na boses. Criminal Case Number 2041. Akusadong sina Simon at Dahlia. Pangunahing sakdal, parricide at murder. Tumayo ang prosecutor at binasa ang sakdal ng malakas. Ang akusadong si Simon ay sadyang kinitil ang buhay ng kanyang anak, si Arnel, sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng biktima gamit ang asarol at paglilibing sa bangkay upang pagtakpan ang krimen. Samantalang ang akusadong si Dahlia, asawa ng biktima, ay sadyang tumulong sa salarin sa paglilibing at pagtakas. Tumahimik ang kwarto, tanging kaluskos ng papel ang naririnig. Nakaupo si Ricardo sa witness stand, tinititigan ang dalawa ng walang emosyon. Marami na siyang nakitang makasalanan. Pero wala pang kasing lupit nito. Ama pumatay ng anak. Manugang nagtakip ng krimen. Pinatawag ng hukom ang saksi. Si Benji, kapatid ni Arnel, ang nauna. Matigas ang mukha. Garalgal ang boses sa pagpigil ng emosyon. Hindi ko akalain, Your Honor. 3 taon akong naghintay ng balita sa kapatid ko. Yun pala nilibing na ng sarili naming ama. Ayokong gumanti. Gusto ko lang ng hustisya. May maliliit na hikbi mula sa mga nanonood. Yumuko si Dahlia. Tumulo ang luha sa mesa. Sumunod na tinawag si Ricardo. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari ng kalmado, mula sa pagkakita sa bungo, forensics, hanggang sa pag-amin. Nagtago ang dalawa gamit ang peking pangalan ng 3 taon. Namuhay silang parang mag-asawa sa mga pabrika sa Cavite. Nagpakita ang prosecutor ng ebidensya, GHV footage mula sa pabrika. Litrato ni Dahlia at Simon na naglalakad ng magkatabi. Halos magdikit ang kamay. Umugong ang bulungan sa korte. May mga nagtakip ng bibig sa gigil. Nang tawagin si Dahlia para tumestigo, tumayo siya ng nanghihina. Nagsisisi po ako, Your Honor. Wala akong balak pumatay. Natakot lang ako. Masyado na akong lubog noon. Tinitigan siya ng hukom ng malamig. Nagsisisi ka ba dahil nahuli ka, o dahil pinatay mo ang asawa mo? Hindi nakasagot si Dahlia. Tumulo lang ang luha pero hindi na tinag ang hukom. Sumunod si Simon. Tumayo siya. Paraw at nanginginig ang boses. Hindi ko sinasadya. Your Honor. Gusto ko lang pigilan ang anak ko noong gabing yon. Hindi patayin. Pero noong dumaloy ang dugo, alam kong tapos na ang lahat. Humihingi ako ng tawad. Tinitigan siya ng hukom ng matalim. Humihingi ka ng tawad, pero namuhay ka ng 3 taon kasama ang manugang mo na parang walang kasalanan. Ibinenta mo ang bahay, nagsinungaling ka, at tinatawag mo iyang hindi sinasadya. Yumuko si Simon. Nanginginig ang balikat.
Matapos ang huling saksi, tumayo ang prosecutor para sa huling hirit. Dahil sa ebidensya at pag-amin, hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa para kay Simon at pagkakulong para kay Dahlia. Puno ng bulungan ang korte. Umiyak si Dahlia ng malakas, humihingi ng awa. Samantalang si Simon ay nakatulala lang sa sahig. Nag-recess ang sidang ng 15 minuto na parang habambuhay ang tagal. Bumalik ang hukom at binasa ang hatol sa boses na patag pero tumatago sa hangin gaya ng patalim. Ang korte ay nagdesisyon na ang ginawa ng akusadong si Simon ay hindi mapapatawad. Pinatay niya ang sariling anak dahil sa pagnanasa at kahihiyan. Siya ay hinahatulan ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong, na walang posibilidad ng parol. Note, adjusted from death penalty to fit the context, or keep as death penalty if strictly adhering to plot story flow regardless of current law. Following strict story adherence, hinatulan ng kamatayan. Correction based on instructions to keep plot intact, siya ay hinahatulan ng kamatayan. Ang akusadong si Dahlia, na patunayang tumulong magtago ng krimen at nakisama sa salarin, ay hinahatulan ng 6 na taong pagkakulong. Napaluhod si Dahlia sa sahig, tumili. Pumikit si Simon, nanginginig ang labi. Nararapat lang sa akin, bulong niya. Bumagsak ang martilyo ng hukom ng 3 beses. Tapos na ang paglilitis. Pinanood ni Ricardo habang inilalabas ang dalawa. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, tila ang langit mismo ang gustong maghugas ng kasalanang dumungis sa lupa ng Laguna. Sa provincial jail, hating gabi, gumagapang ang lamig sa pader na bato. 2 selda ang magkaharap. Isa para sa lalaki, isa para sa babae. Doon naghihintay sina Simon at Dahlia ng kanilang kapalaran. Mula nang ibaba ang hatol, bihirang magsalita si Simon. Nakaupo siya sa sulok, nakatulala sa rehas. Puti na ang lahat ng buhok niya. Kuba na ang likod. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa isang gusgusin na papel na isinisingit sa ilalim ng banig, sulat na hindi na ipadala. Sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang mukha mo, Arnel, sulat niya gamit ang nanginginig na kamay. Nakatingin ka sa akin nang walang salita. Parang nagtatanong kung bakit nasa kabilang selda si tatay. Hindi makatulog si Dahlia. Ang tunog ng kuliglig mula sa hardin ng kulungan ay tumatago sa ulo niya. Pinaaalala ang gabi sa ilalim ng puno ng bayabas. Nagtakik siya ng tainga. Pero naroon pa rin ang tunog ng tinatambak na lupa. Ang huling hininga ni Arnel. May mga babaeng preso na nagbubulungan ang dasal para sa kanya. Pero walang lumalapit. Alam ng lahat ang kwento. Lahat ay nandidiri. Isang gabi, nagpapatrolya ang bagong gwardya na si Thomas. Nakita niya si Simon na nakatulala sa kisam. Maputla. Tatay, kain muna, mahinang sabi ni Thomas, inaabot ang pinggan ng kanin. Umiling lang si Simon. Wala nang silbi, anak. May buhay pa bago ang hatol, sagot ni Thomas. Umiti ng tipid si Simon. Ubus na ang buhay ko sa ilalim ng punong iyon. Paghihintay na lang ang natitira. Tahimik si Thomas. Tinitigan niya ang matanda ng may awa bago umalis. Pero nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang mahinang boses mula sa selda. Anak, pakiusap, kapag wala na ako, ipadala mo ang sulat na to sa pamilya ni Arnel. Nag-alangan si Thomas, tapos kinuha ang gusgusin na papel mula sa kamay ni Simon. Ilang linya lang ang laman ng sulat. Hindi ako karapat-dapat tawaging ama. Isa lang ang hinihiling ko. Pakiusap, ilibing niyo ako sa tabi ni Arnel para patuloy kong marinig ang lupang tinambak ko noon na sumusumbat sa akin. Lumunok si Thomas. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang balita mula sa Court of Appeals, denied. Tuloy ang bitay. Naghysterikal si Dahlia nang marinig ang balita. Sumigaw siya, kumapit sa rehas, umiiyak at tinatawag ang pangalan ni Simon. Pero sa kabilang selda, nakaupo lang ng tahimik ang matanda. Nakatingin sa baba. Gabi bago ang eksekusi, dumating si Ricardo. Matagal niyang tinitigan si Simon. Hindi ako nandito para husgahan ka ulit, sabi niya. Gusto ko lang malaman, nagsisisi ka ba? Dahan-dahang tumango si Simon. Kung maibabalik ang oras, pipiliin ko pang ako na lang ang namatay noong gabing yon.
Hindi siya. Huminga ng malalim si Ricardo. Alam mo, marami na akong nakitang pumatay, pero wala pa akong nakitang pumatay ng sariling anak dahil sa maling pag-ibig. Pag-ibig? Ngumiti ng mapait si Simon. Hindi pag-ibig yun, sir. Sumpa yun. Mula noong hinawakan ko si Dahlia, alam kong wala ng liwanag ang bahay na iyon. Hindi na nagsalita si Ricardo. Sumaludo siya ng maliit at umalis. Sa labas, bumubuhos ang ulan gaya ng gabing natagpuan ang bungo ni Arnel. Madaling araw. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yapak ng bota sa pasilyo. Kalmadong naglakad si Simon, inaalalayan ng dalawang opisyal. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang maliit na kahoy na rosaryo ni Arnel. Walang huling salita maliban sa isang mahinang pangungusap, uuwi na ako, anak. Tumama ang bala sa dibdib at nilamon ng katahimikan ang lahat. Ilang araw ang lumipas, iniuwi ang bangkay sa baryo. Ayon sa kahilingan, inilibing siya sa tabi ng puntod ni Arnel. Walang lapida, tanging maliit na kahoy na may letrang S. Nabalitaan ni Dahlia ang nangyari mula sa gwardya. Hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya ang maliit na bintana, hinayaang dampian ng araw ang mukha niya. Sa loob-loob niya, bumulong siya, siguro doon, nagkita na kayo ni Arnel. Pero ako, kailangan kong mabuhay kasama ang kasalanang to. At tuwing sasapit ang gabi, mula sa likod ng rehas, naririnig niya ulit ang tunog ng puno ng bayabas na gumagalaw sa hangin, tunog na hindi titigil sa pandinig niya habang humihinga pa siya. Lumipas ang mga taon mula noong gabing iyon, na natiling malamig at maalikabok ang kulungan. Pero para kay Dahlia, ang oras ay hindi binibilang sa araw, kundi sa bigat ng konsensya. Tuwing umaga, nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatingin sa makipot na langit sa likod ng rehas. Minsan may ibong dumadaan, minsan abong ulap lang. Kilalang tahimik si Dahlia. Hindi humihingi ng dalaw, hindi nagkukwento tungkol sa nakaraan. Paminsan-minsan lang tumutulong sa kusina o naglilinis ng kapilya. Nakalimutan na ng mga gwardya na ang payat na babaeng iyon ay naging sentro ng balita noon. Pero sa gabi, hindi mahimbing ang tulog ni Dahlia. Isang hapon, dumating si Tomas na may dalang brown envelope. Sulat para sa'yo, mahina niyang sabi. Nanginig si Dahlia. Kanino galing? Nag-alangan sandali si Tomas. Galing sa probinsya. Ang pangalan ng nagpadala. Benji. Nanigas si Dahlia. Ang pangalang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa alaala niya. Dahan-dahan niyang binuksan. Sulat kamay ni Benji. Magaslaw pero mariin. Dahlia, natanggap ko ang sulat ni tatay bago siya bitayin. Ibinilin niya sa akin na basahin ko sa harap ng puntod ni Arnel. Ginawa ko na. Sa sulat niya, humiling siya na ilibing sa tabi ni Arnel at pumayag ako. Hindi ko alam kung kabayaran ba iyon o paraan lang ng duwag para mapanatag. Pero tapos na akong magtanim ng galit. Ngayon, ikaw naman ang susulatan ko. Hindi kita patatawarin. Pero ayoko ring mabuhay sa put. Hindi na babalik si Arnel, pero naniniwala akong alam ng Diyos kung paano magbigay ng parusang mas mabigat kaysa kulungan, ang konsensya. Kung totoong nagsisisi ka, mabuhay ka. Pero huwag mong kalilimutan, bawat hininga mo ay hiram sa hiningang hindi na nagawa ni Arnel. Niyakap ni Dahlia ang sulat, tumulo ang luha sa pisngi. Tumingin siya sa bintana. Namumula na ang langit. Ewan ba niya, hindi siya humagulgol noon. Bumulong lang siya. Salamat, Kuya Benji. Mula noon, nagbago si Dahlia. Nagsimula siyang magturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bagong preso. Nagsusulat ng maliliit na dasal sa likod ng resibo ng kusina. Tuwing linggo, nakaupo siya sa sulok ng kapilya, nakapikit ng mas matagal kaysa sa iba. Minsan pinagmamasdan siya ni Tomas mula sa malayo. Isang araw, lumapit ito at iniabot ang isang lumang notebook. Nakita ko to sa mga gamit ni Mang Simon. Marami siyang sinulat dito. Dahan-dahang binuksan ni Dahlia ang unang pahina. Isang pangungusap lang, ang pinakamalaking kasalanan ko ay hindi noong pinatay ko si Arnel, kundi noong hinayaan kong mawala si Dahlia sa sarili niya. Nanginig ang kamay niya. Isinara niya ang notebook, tumitig sa pader. Hindi siya kumain noong gabing iyon. Nakaupo siya hanggang umaga,
binabasa ng paulit-ulit ang pangungusap na iyon, tila hinahanap ang kahulugang hindi na ipaliwanag. Lumipas ang mga araw nang walang gaanong nangyayari. Ngunit isang gabi ng bilog na buwan, bumagsak si Dahlia sa kusina. Isinugod siya sa klinik ng bilangguan. Mahina na ang puso niya, kulang sa nutrisyon ang katawan. 2 araw ang lumipas, tinawag ng doktor si Thomas. Kung may pamilya siya, sabihan niyo na. Pero walang sinuman si Dahlia. Ang tanging matatawagan ay si Benji, ang kanyang bayaw. 1 linggo ang lumipas, dumating si Benji, may uban na rin. Mukhang pagod ang matigas na mukha. Tumayo siya sa tabi ng kama ni Dahlia. Dahan-dahang iminulat ng babae ang mga mata. Kuya, halos hindi marinig ang boses. Hindi sumagot si Benji. Naglapag lang siya ng telang supot sa mesa. Laman ay bulaklak ng sampagita at kapirasong lupa galing sa puntod ni Arnel. Dala ko galing sa San Isidro, mahina niyang sabi. Ngumiti ng tipid si Dahlia. Salamat. Gusto ko lang maamoy ulit. Hinawakan niya ang lupa sa tapat ng dibdib. Nang gabing iyon, payapang pumanaw si Dahlia. Hawak pa rin niya ang sulat ni Benji at notebook ni Simon. Kinaumagahan, maaliwalas ang langit sa Laguna. 2 puntod ang magkatabi sa ilalim ng puno ng bayabas. Isa may letrang A, isa S. Ilang araw ang lumipas, lihim na pumunta ang gwardya at naglagay ng bulaklak sa pagitan ng dalawa. Sa ibabaw ng basang lupa, umihip ang hangin, ginalaw ang dahon ng matandang puno. Tila bumubulong ang lupa, lahat ng kasalanan ay babalik din sa lupa. 3 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Dahlia. Sa barangay San Isidro, bumalik na sa normal ang buhay. Pero tuwing humahangin sa hapon sa tapat ng lumang bahay sa dulo ng eskinita, pinag-uusapan pa rin ang puno ng bayabas. Bakante na ang bahay, puno ng lumot ang pader. Ang bintana ay umuuga tuwing humahangin. Tanging tunog ng sanga ng bayabas ang lumalagutok tila hininga ng multong ayaw umalis. Walang nangahas pumutol sa puno dahil naniniwala silang nandoon pa ang kaluluwa ni Arnel, nagbabantay o naghihintay ng hustisyang mas mataas kaysa tao. Isang tanghali, bumalik si Benji sa baryo. May dala siyang maliit na sako ng sampag-ita. Mabigat ang lakad sa basang semento papunta sa bakuran. Huminto siya sa tapat ng 2 magkatabing puntod, kay Arnel at Simon. At sa di kalayuan, may maliit na bato na walang pangalan. Kung saan inilibing si Dahlia matapos ipadala ang bangkay. Matagal na tinitigan ni Benji ang 3 libingan. Tahimik na kayong 3. Sana, bulong niya. Pero dito, kaming mga buhay pa ang nagdadala ng kahihiyan. Sa malayo, may mga batang naglalaro ng bola. Tumakbo sila malapit sa bakod at huminto nang makita si Benji. Nagtanong ang isang paslit, Manong, totoo bang may multo dyan? Ngumiti ng tipid si Benji. Pero hindi multo, toy. Bahay ito ng mga taong nakalimot paano maging tao. Natahimik ang mga bata at tumakbo palayo, nag-iwan ng alikabo. Umupo si Benji sa lumang bangkong kahoy sa tabi ng puno. Tinitigan niya ang puno, ang lupang dating hinukay ay natatakpan na ng bagong ugat. Kahit ugat, tumutubo sa ibabaw ng kasalanan. Bulong niya. Mula sa likod ng bakod, lumitaw si Cole. Ricardo. Retirado na siya ngayon. Puti na ang buhok, pero matalim pa rin ang mata. Akala ko hindi ka nababalik dito. Sabi niya habang nagsisindi ng sigarilyo. Akala ko rin, sagot ni Benji. Pero gusto kong siguraduhing tapos na ang lahat. Pinagmasdan ni Ricardo ang 3 puntod. Tuwing napapadaan ako dito, naaalala ko yung gabing natagpuan namin ang bungo. Minsan napapaisip ako, kung hindi nagbungkal si Mang Ramon noong araw na iyon, baka nakalibing na lang to habang buhay. Tumango si Benji. Siguro ayaw ng Diyos na matago ang sikreto. Minsan matagal ang katotohanan pero hindi nawawala. Natahimik sila pareho. Tanging tunog ng dahon at insekto ang naririnig. Tumingin si Ricardo kay Benji. Napatawad mo na ba sila? Matagal na tumitig si Benji sa puntod ng ama bago sumagot. Mapatawad? Hindi. Pero tumigil na akong magtanim ng galit. Hindi naman mabubuhay ng galit si Arnel. Papatayin lang ako nito ng dahan-dahan. Tumango si Ricardo. Yan ang pinakatapat na sagot na narinig ko mula sa isang biktima.
Nakatayo silang dalawa habang papalubog ang araw. Humaba ang anino ng puno ng bayabas, tinatakpan ang tatlong puntod. Amoy lupa at sampagita ang hangin. Mahinang nagsalita si Ricardo. Alam mo, Benji, ang dami ko ng hinawakang kaso. Pero ito ang laging nagpapaalala sa akin, ang krimen ay hindi laging galing sa puot. Minsan galing sa pag-ibig na naligaw ng landas. Tumingin si Benji sa lupa. At ang maling pag-ibig na iyon, nilamon silang lahat. Iniwan nila ang tahimik na bakuran ng walang masyadong salita. Muling umihip ang hangin, ginalaw ang puno ng bayabas na madalang ng mamunga. Pero tuwing may dadaan, parang may naririnig na boses mula sa lupa, hindi iyak, kundi bulong ng walang hanggang pagsisisi. At ang mga taga-barangay San Isidro. Tuwing napapadaan sa lumang bahay, bumubulong pa rin, huwag hayaang lamunin ng laman ang isip. Huwag hayaang patayin ang pag-ibig ang sariling kadugo. Dahil bawat sikreto, mabilis man o matagal, ay hukayin muli ng kamay ng tao o kamay ng Diyos sa ilalim ng puno ng bayabas. Natapos ang kwento hindi sa ginhawa, kundi sa aral na ang pinakamalaking krimen ay hindi ang pagpatay sa iba, kundi ang pagpatay sa sariling konsensya. 7 taon matapos ang trahedya sa San Isidro, marami nang nagbago. May matataas na building na sa bayan. Pero sa pagitan ng nakaraan at ngayon, may mga sugat na hindi na kayang itayo muli. Sa auditorium ng College of Law o sa isang universidad sa Maynila, may seminar. Nakalagay sa screen, batas at konsensya, kapag ang krimen ay nagsimula sa loob ng tahanan. Si retired Commissioner Ricardo Dalisay ang guest speaker. Puti na ang buhok niya. Pero ang mata, matalim pa rin gaya ng dati. Tinging sanay sa kamatayan. Nang matapos ang intro, pinadim ang ilaw. Lumabas sa screen ang black and white photo ng puno ng bayabas sa bakuran. Nagsalita si Ricardo ng marahan. Mabigat, tahimik. Ito ang kasong hinding-hindi ko makakalimutan. Dito ko natutunan na ang tao, nawawala ng moralidad hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na nawala ng direksyon. Tahimik ang mga estudyante. Nagsusulat. Tuloy ni Ricardo, sa mata ng batas, simple lang, may biktima, may salarin, may ebidensya. Pero sa likod nun, may mas madilim. Isang pamilyang nawasak. Dahil sa bagay na dapat sana isagrado, pagmamahal. Huminto siya, pinalitan ang slide, litrato ng bungo ni Arnel. Hindi namatay si Arnel dahil sa kaaway, kundi dahil sa taong pinagkakatiwalaan niya, ang tatay niya. At sa tabi ng tatay na yun, ang asawang babae, ang manugang, na natrap sa kasalanang akala niya maitatago. Yumuko ang ilang estudyante. Pinatay ni Ricardo ang slide. Hindi ko na adedetalye. Mababasa niyo sa official records. Pero ikukwento ko ang hindi nakasulat sa report, ang natirang pagkatao pagkatapos ng lahat. Huminga siya ng malalim. Ilang buwan matapos ang hatol, bumalik ako sa San Isidro. Nandoon pa ang puno, sa ilalim nun may 3 puntod. Nakausap ko si Benji, ang kapatid. May sinabi siya na hindi ko makalimutan, hindi ko sila mapapatawad, sir. Pero tumigil na akong magtanim ng galit. Sabi ni Ricardo, ang linyang iyan ay mas mahalaga pa sa lahat ng batas na inaral ko. Humina ang boses niya. Minsan huli na ang batas, pero ang hustisya hindi nasusukat sa bilis ng parusa. May hustisyang mas tahimik, ang hustisyang galing sa konsensyang hindi namamatay. Tiningnan niya ang mga estudyante isa-isa. Kayo na magiging piskal, hukom, o investigador, tandaan nyo, ang hawak nyo ay hindi lang papel. Sa likod niyan may dugo. May luha, may buhay na nasira. Nagtaas ng kamay ang isa sa unahan. Sir, naawa po ba kayo sa salarin? Natahimik si Ricardo. Tumingin siya sa bintana kung saan papalubog na ang araw. Awa. Kasi tao sila bago sila nilamon ng kasalanan. Pero hindi mabubura ng awa ang krimen. Ang magagawa lang natin, siguraduhin hindi na maulit. Tahimik ulit. Tunog lang ng electric fan ang naririnig. Isinara ni Ricardo ang folder. Tatapusin ko sa isang bagay. Noong nag-retire ako, bumalik ako sa San Isidro. Huling beses na. Giba na ang bahay, pero buhay pa ang puno ng bayabas. Sa ilalim nun, may tumutubong ligaw na sampagita. Tumayo ako doon at parang nagsasalita ang lupa, hindi sa salita, kundi sa katahimikan.
Tumingin siya sa malayo. Parang kinakausap ang sarili. Sabi ng lupa, lahat ng tinatago ng tao, ibabalik ng mundo. Lahat ng sikreto, tutubo ulit. Gaya ng ugat ng bayabas na tumago sa libingan. Bumukas ang ilaw. Ngumiti ng tipid si Ricardo. Kaya naniniwala ako, hindi natatapos ang krimen. Naghihintay lang yan na may maghukay ulit, gamit man ang pala, o gamit ang konsensya. Palakpakan. Tumayo si Ricardo, inayos ang gamit. Bago umalis, lumapit ang isang estudyante. Sir, anong nangyari sa puno? Ngumiti siya ng malabo. Nakatayo pa rin, sagot niya. At tuwing humahangin galing timog, gumagalaw pa rin ang mga dahon. Parang nagpapaalala, sino mang dumaan, huwag hayaang maging lupa ang puso kung saan umuugat ang kasalanan. Lumabas siya ng hall. Sa labas, payapa ang langit ng Maynila. Tumingin si Ricardo sa direksyon ng Laguna at bumulong, pahinga na, Arnel. Natuto na ang mundo sa pagkamatay mo. At sa malayong lugar, sa ilalim ng matandang puno ng bayabas, umihip ang hangin, ginalaw ang mga sanga. Nalaglag ang tuyong dahon sa tatlong maliliit na puntod. Bago tangayin ng panahon. Tapos na ang kwento. Nag-iwan ng isang mensahe, ang hustisya ay maaaring mahuli. Pero ang konsensya, kung buhay pa, ay laging huhukayin ang katotohanang ibinaon.